Amen. Praise the Lord. God bless you po, beloved Almira sisters, sa pinagpalang awitin, paglalakila sa pangalan ng ating pinakamalapit Hesus Kristo. At narito na po tayo ngayon sa pinakamalagang bahagi ng ating banal na programa na kung saan ating po mapakinggan ang salita ng ating dakilang Diyos. At narito po ang beloved din preacher na Nilo D. Guzman sa salita ng ating pinakamahal Panginoon. Amen. Purihin ang ating dakilang Diyos, mga minamahal. God bless you, my beloved preacher, Brother Eddie. Amen. Hallelujah. Mga minamahal, tayo muna ay dumalangin sa ating pinakamamalapang ng Hesus. Hallelujah. Sa ating pong pag-aaral ng kanyang banal na salita, mga kapatid, upang tayo po'y kanyang kabayan patnubayan. Praise God. Hallelujah. Dakilat mapagpala naming Ama sa langit. Aming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Sa makapangyarihang pangalan ni Hesus, Panginoon o Diyos, minsan pa kaming lumalapit sa trono mo ng biyaya, O Diyos, upang humingi ng gabay, mahal na Panginoon, sa mga salita mong aming pag-aaralan sa gabing ito, God. Lord Jesus, mahal na Panginoon, leading prayer ng beloved Honorable Pastor Will Estrada Almeda, ang mabanal, abutin mo po ang aming mga kababayan. Anoint thy word, O God, make them believe. In the name of Jesus we pray. We bind the power of darkness, hindrances, cast out in Jesus' name. In Jesus' name. Amen. Amen. Praise God. Purihin ang ating dakilang Diyos, mga kapatid. Buksan natin ang ating mga Bible, mga minamahal. Hebreo chapter 11 verse 1. Bago po natin basahin yan, mga kapatid ko, ang pinakamataas na papuri po, pagluwalhati, pagdakila at pagsamba sa ating pinakamamalapang na Hesus lamang minamahal. At ako po nagbibigay ng double honor and respect po sa ating beloved Honorable Pastor Will Estrada Almeda, ang kanyang butihing mga anak, the Almeda children, the whole Almeda family. At alaala na rin po minamahal sa ating beloved Honorable Stand Pastor Lina Shell Almeda. Amen. Sa lahat ng aking mga kamanggagawa, mga ngaral ng ating banal na iglesia, mga kapatid, at sa lahat ng ating minamahal mga kapatiran, sa masulok ng ating mundo mga mahal, purihin ang mahal Panginoon, tayo po itong malaki ng siyang aralin, mga kapatid ko. Ito pong simulan natin sa Hebreo chapter 11 verse 1. Amen. Dito po sa sulat ni Apostol Pablo sa Hebreo 11:1. Ngayon ang panampalataya ay siyang kapanatagan sa mga bagay na hinihintay, ang katunayan ng mga bagay na hindi nakikita. Amen. Pagpalain po ng dakilang Diyos ang kanyang salita, mga minamahal, beyond the visible, mga kapatid. Ayan ang ating title. Beyond the visible. Amen. Sa kabila ng mga bagay na nakikita, mga minamahal ko. Amen. Ngayon, ang pananampalataya ay siyang kapanatagan sa mga bagay na hinihintay, ang katunayan sa mga bagay na hindi nakikita. Iba po, mga minamahal, ang literal. Iba po ang mga minamahal ko yung bagay na spiritual. Magkaiba po yun, mga kapatid. Ang mga bagay beyond the visible, mga minamahal ko, hindi po katulad ng mga bagay na nakikita sa ating mundo. Mga minamahal, nakikita ng ating mga matang natural. Kaya tayo po bilang tao, mga kapatid, ay hindi natin hindi mawawala sa atin, mga minamahal, yung pong kapag hindi natin nakita, kapag hindi natin nahipo, or kapag mga minamahal, walang prueba, walang ebidensya, ay hindi tayo maniniwala, mga kapatid. No? At yan po ang ating buhay, mga minamahal, mula nung tayo po yung magkaisip sa mundong ito. Mga kapatid, ang bagay po ng mga spiritual, mga kapatid, ay hindi po maunawaan yan na mga taong mga minamahal sa literal lamang po nabubuhay. Sa mga tao pong walang spiritual life, common na sa kanila yung mga minamahal na kailangan po ay may ebidensya, mga kapatid. Pero alam niyo, may mga bagay po, mga minamahal ko, sa Bible na dapat nating maunawaan, mga unseen, mga minamahal ko, na higit na mahalaga. Yung mga bagay na hindi nakikita. Yung mga bagay ng ating mahal na Panginoon Diyos. Yung provision ng ating mahal na Panginoon. Yung mga miracles ng ating dakilang Diyos, mga minamahal ko. Mga bagay ng dakilang Diyos na ito po'y makikita mo lamang, mga minamahal, kung meron ka pong relasyon sa ating dakilang Diyos na buhay. Amen. Mga kapatid, napaka-importante nito. Kung meron kang espiritu ng dakilang Diyos, mga minamahal, at tayo po ay nakakilala sa ating dakilang Diyos,
Kaya dapat po, mga kapatid, lahat ng mga believers, lahat ng mga Bible believers, dapat spiritual ang ating pamumuhay, mga minamahal. Para makita po natin yung mga bagay beyond the visible, mga kapatid. Sabi nga ni St. Paul sa banal na kasulatan, sa 2 Corinthians chapter 5 verse 7, "For we walk by faith, not by sight." Sabi niya rito. Tingnan niyo, basahin natin. Dito po, pangalawang Korinto, Kapitulo 5, versikulo 7. Sapagkat nagsisilakad kami sa pamamagitan ng pananampalataya, hindi sa pamamagitan ng paningin. Amen. Tingnan niyo, mga minamahal. Nagsisilakad kami sa pamamagitan ng pananampalataya, mga kapatid. Mga bagay, mga minamahal na pag pinairal mo iyong faith, mga minamahal ko, yung mga bagay na imposible. Yan, mga kapatid ko. Diyan tayo humaharap. Ano po? Kinakailangan po magkaroon tayo ng pananampalataya sapagkat sabi ng Hebreo 11:6, "For without faith, it is impossible to please God." Mga minamahal. Hindi natin kailanman mapaluluguran ang dakilang Diyos natin. Hindi tayo kailanman na mabibigyan ng kaluguran ng dakilang Diyos kung wala po tayong pananampalataya. Sabi po rito, "For he who come to God must believe that He is, Amen. and that He is a rewarder of those who diligently seek Him." Amen. Kaya kapag ang Kristiyano, mga minamahal, ay tumatawag sa dakilang Diyos, pagkatapos po hindi siya naniniwala na magkakaroon ng katugunan ng kanyang panalangin, ang itinatanong ko, mga minamahal, ay nung manalangin ka sa dakilang Diyos, sino yung kausap mo, mga minamahal? Hindi naman pwedeng bubulong-bulong lang tayo, mga kapatid ko, sa hangin. Kaya kapag tayo po'y tumawag sa dakilang Diyos, mga minamahal, asahan mo, mga kapatid. Kung ginagawa mo naman ang kalooban ng dakilang Diyos natin, mga minamahal, ikay nasa tamang kalooban ng dakilang Diyos. Hindi po bingi ang mahal na Panginoon sa ating mga panalangin. Praise the Lord. Amen. Kaya tingnan nyo, mga mahal ng Tagalog, Hebreo 11:6, mga kapatid ko. Dito po, Hebreo 11:6. At kung walang panampalataya, ay hindi maaring maging kalugod-lugod sa Kanya, sapagkat ang lumalapit sa Diyos ay dapat sumampalatayang may Diyos, at Siya ang tagapagbigay ganti sa mga sa Kanya'y nagsisihanap. Amen. Ang lumalapit sa Diyos, mga minamahal, ay sumampalatayang may Diyos na nakikinig. Amen. Mga kapatid ko. Mga minamahal, ano ba yung faith? What is faith, mga minamahal ko? Yung ating pong key verse kanina, sabi niya, "Now faith is the substance of things hoped for, the evidence of things not seen," mga minamahal ko. Kaya para sa amin pong nakaranas na po, mga minamahal, ng napakaraming pagpapala ng dakilang Diyos, mga kapatid ko. Wala pong pag-aalinlangan. Yes. Ang Diyos, mga minamahal ko, ay kasama mo kung ikaw po'y totoong anak ng Diyos, mga Amen. kapatid. Thank you, Lord. Amen. Mga minamahal, lahat po ng araw-araw na yung panalangin, pinakikinggan niya ng dakilang Diyos. Kaya para sa akin po na nakaranas, mga minamahal, ng mga spiritual na bagay, masasabi ko po na all I have seen teaches me to trust the Creator for all I have not seen. Mga minamahal, dati nung kami nasa religion, mga kapatid ko, made by men, mga kapatid, talagang hindi ka makapanalangin kapag wala pong imahen sa iyong harapan. No? Hindi ka, akala mo, mga minamahal ko, kapag ka walang imahen sa harapan mo, hindi nakikinig ang Diyos, mga minamahal, sa iyong panalangin. Mga kapatid, yun pala naman ay ang dakilang Diyos, mga minamahal, siya po'y espiritu at katotohanan. Amen. Siya po'y nananahan, hindi po sa dingding, kundi nananahan po siya, mga minamahal, sa ating mga puso, mga kapatid ko. Praise the Lord. Amen. Kaya, mga minamahal, wala akong naalala na panalangin namin, mga minamahal, ng aking pamilya na yun po'y hindi dininig ng dakilang Praise Diyos. the Lord. Wala po akong naalalang panalangin namin, mga minamahal, na nabigo, mga kapatid ko. Praise the Lord. Thank you, Lord. Kung ito po'y nakakabuti sa amin. Kaya sa ating pong paglilingkod sa ating dakilang Diyos, mga minamahal, dalawa pong inaasahan natin, mga kapatid. Langit po at ang provision and protection ng dakilang Diyos, mga minamahal. Yan po ang makikita natin, mga kapatid, kapag tayo po'y lumalakad sa pananampalataya. Kapag nakatingin ka, mga minamahal, sa mga bagay na imposible, mararating mo yung langit, mga minamahal, na pangako ng dakilang Diyos sa iyo.
at makikita mo yung kanyang provision, yung kanyang proteksyon sa iyo araw-araw, mga minamahal. Ang Diyos ng Old Testament time, sa Old Testament at sa New Testament, mga minamahal ko, pareho lang ang Diyos natin. Amen. Mga minamahal. Pag binasa mo ang Bible, mga kapatid ko, kung gaano siya naghihimala, mga minamahal, sa Biblia, ganun din po sa panahon natin. Praise the Lord. Wala siyang pagbabago sapagkat ang sabi ng Hebrew 13:8, Jesus Christ, He's the same yesterday, today, and forever. Mga minamahal. Amen. Amen. Wala pong imposible sa mahal na Panginoon. He never changes. He never changes, mga mahal. Ang panahon po natin ngayon, ang labanan po natin ay spiritual. Kung mga minamahal, maglilingkod ka sa dakilang Diyos at hindi ka lalakad sa spiritual, mga minamahal ko, ay hindi ka magtatagumpay. Sabi ng Ephesians chapter 6 verse 12, ganito po sinasabi ng talatang ito. Episo 6:12. Sapagkat ang ating pakikibaka ay hindi laban sa laman at dugo, kundi laban sa mga pamunuan, laban sa mga kapangyarihan, laban sa mga mamahala ng kadilimang ito sa sanlibutan, laban sa mga okol sa espiritu ng kasamaan sa mga dakong kaitaasan. Ayan, mga minamahal ko. Ang ating kaaway, yung evil spirit, mga minamahal, na sumisira sa ating buhay, mga kapatid. Kaya nga, mga minamahal, kung ikaw po ay walang pagbabago ngayon, kung ikaw po ay talamak, mga minamahal, sa bisyo, paglingkuran mo ang dakilang Diyos, tanggapin mo siya bilang tagapagligtas, mga minamahal. Patunayan ang dakilang Diyos sa iyo, mga kapatid ko, na siya'y totoo at buhay. Yes, babaguhin kanya, Amen. mga minamahal. Gagawin kanyang bagong tao, mga kapatid. Amen. Kaya kung nais mo pong maganap sa buhay mo, mga minamahal, yung mga nababasa mo sa Bible, mga kapatid, dapat mapalitan po muna ng, mapalitan yung literal nating pamumuhay ng spiritual, mga minamahal. Yung literal nating pamumuhay, yung iyong paniniwala ay sa mga nakikita lang, mga minamahal, hindi ka naniniwala sa mga invisible, mga kapatid ko, na gawa ng dakilang Diyos. Kinakailangan, mga kapatid, ma-change muna yung buhay natin from carnality to spirituality. Amen. Help us, O God. Amen. So anong inuutos ng dakilang Diyos? Be born again. Amen. Mga mahal. Be born again by water baptism in the name of Jesus Christ. John chapter 3, verse 3 hanggang 7, mga kapatid, basahin natin ang talatang ito. Amen. Dito po, Ebanghelyo ni Juan, Kapitulo 3, versikulo 3 hanggang 7. Sumagot si Jesus at sa kanya ay sinabi, katotohanan sinasabi ko sa iyo, maliban na ang tao'y pinanganak na muli, ay hindi siya makakita ng kaharian ng Diyos. Sinabi sa kanya ni Nicodemo, paano may panganak ang taong kung siya ay matanda na? Makapasok baga siya sa bilang ikalawa sa tiyan ng kanyang ina at ipinanganak? Sumagot si Jesus, katotohanan sinasabi ko sa iyo, maliban ng tao ipinanganak ng tubig at ng espiritu ay hindi siya makakapasok sa kaharian ng Diyos. Ang ipinanganak ng laman ay laman nga, at ang pinanganak ng espiritu ay espiritu nga. Right. Dito po 7, huwag kang magtaka sa aking sinabi sa iyo, kinakailangan nga kayo'y ipinanganak na muli. Amen. Huwag kang magtaka sa aking sinabi sa iyo, kinakailangan kang kayo'y ipanganak na muli. Yes, amen. Ito po'y nagmula sa bibig mismo ng ating dakilang Diyos na buhay. Amen. Siya mismo ang nagsalita nito, mga minamahal ko. At ang sabi niya rito, mga kapatid, sa 6, mga minamahal, ang ipinanganak ng laman ay laman nga. At ang ipinanganak ng espiritu ay espiritu nga. Amen. Mga minamahal. So magkaiba po pala yon, mga kapatid. Para mga minamahal, makita mo yung beyond the visible, mga kapatid ko, yung mga gagawin ng dakilang Diyos sa buhay mo, may mahal, kinakailangan nating mamuhay sa palatuntunan ng dakilang Diyos. Isuko natin ang buhay natin, tanggapin natin siya bilang sariling tagapagligtas, mga minamahal ko. Sabi pa rito utos niya yon, mga kapatid. Huwag kang magtaka sa aking sinabi sa iyo, sabi ng dakilang Diyos. Kinakailangan nga kayo'y ipanganak na muli. Water baptism po yan. Pagbangon mo mga sa tubig, katulad po ng dakilang Diyos nung siya po'y ilibing, mga minamahal ko, 3 araw siya po'y nagbangon. Yun po'y simbolo, mga kapatid ko, ng kamatayan natin sa ating dating pagkatao, mga kapatid. At mabubuhay ka na lamang, mga minamahal, pagkatapos mong mabautismuhan, mabubuhay ka, mga minamahal,
sa mga kalooban ng dakilang Diyos. Amen. Mga kapatid ko. Thank you, Lord. Hallelujah. Kaya mga minamahal, habang naglilingkod ka sa mahal na Panginoon, mga kapatid, i-practice natin ito. I-practice natin ito, mga mahal. Sabi ng 2 Corinthians chapter 4 verse 18, while we look not at the things which are seen, sabi rito, but at the things which are not unseen, for the things which are seen are temporal, mga minamahal, but the things which are not seen are eternal. Amen. Yun mga inmahal ang mindset natin, mga kapatid. Naglilingkod tayo sa dakilang Diyos, mga inmahal. Darating ang panahon, mga kapatid ko, pag kinuha tayo ng dakilang Diyos, inmahal, magmamana ka ng buhay na walang hanggan sa piling ng mahal na Panginoon. Glory to God. Basahin natin sa Tagalog, beloved, 2 Corinthians 4:18. Amen. Dito po, pangalawang Korinto, kapitulo 4, versikulo 18. Samantala kami ay nagsisitingin, hindi sa mga bagay na nakakita, kundi sa mga bagay na hindi nakakikita, sapagkat ang mga bagay na nakikita ay may katapusan. Datapot ang mga bagay na hindi nakakikita ay walang hanggan. Amen. Yan, mga minamahal ko. Oh? Ang bagay na hindi nakikita, mga minamahal, yan po ay walang hanggan, Praise mga the Lord. kapatid. Amen. Hindi kumukupas yan, mga minamahal. Yan po yung mga pangako ng dakilang Diyos sa atin, sa lahat na maglilingkod sa Kanya, mga kapatid. Yung langit at buhay na walang hanggan, yung mansion sa langit, mga minamahal, yung ginto, mga kapatid ko, na kalsada, no? Yung ilog, mga minamahal, na malakristal, mga kapatid, ang linaw, minamahal ko, tubig ng buhay. Oh, mga kapatid, wala nang hirap doon, wala nang kaguluhan doon, wala nang kadiliman doon, wala nang kasalanan doon, mga minamahal. Oh, lahat ay pawang kagalakan sa piling ng ating mahal na Panginoon, mga kapatid. Praise the Lord. Kaya mga minamahal, yan ang ating pag-asa. Alam niyo, mga minamahal, majority po sa mga Kristiyano sa ating panahon, mga kapatid, lalo na yung ibang mga fellowship, mga minamahal, nakikita lamang po natin yung mga physical sa ating mga mata, mga minamahal na literal. Minsan nakikita natin, mga kapatid, ay narito na tayo, mga minamahal, naglilingkod sa dakilang Diyos, pero tinitingnan natin yung mga problema, yung mga kahirapan sa buhay na kapalibot sa atin, yung mga sakit, yung mga karamdaman, financial problem, family problem, mga minamahal ko, nagpapanik na po tayo dyan. At nagagapi po tayo ng takot, mga minamahal. Alam nyo, sa panahon po ng kagipitan, mga kapatid ko, panahon po ng may problema tayo, wala tayong ibang gagawin kundi, mga minamahal, lumapit sa mahal na Panginoon. Amen. Magtumawag sa dakilang Diyos, mga minamahal. Mag-pray, mga kapatid. Humingi tayo ng tulong sa ating dakilang Diyos. Amen. Mga minamahal. Naalala ko tuloy yung isang kasaysayan dito sa Bible, mga minamahal. Ito po maigsi lamang, mga kapatid. Yung ruler of the Jew, namatayan po siya ng anak na babae. Ano pong ginawa niya, mga minamahal? Malaki po, mga kapatid ko, ang aral dito. Mark chapter 5, verse 35 hanggang 36. Itatalo natin sa 41 and 42. Mga minamahal. Amen. Dito po, Ebanghelyo ni Marcos, Kapitulo 5, versikulo 35, 36, talo na 41, 42. Samantalang nagsasalita pa siya, ay may nagsidating na galing sa bahay ng pinuno sa sinagoga na nagsasabi, patay na ang anak mong babae, bakit mo pa binagabagabag ang guro? Datapot hindi pinansin ni Jesus ang kanilang sinasalita at nagsabi sa pinuno ng sinagoga, huwag kang matakot, mananampalataya ka lamang. Dito po sa 41, at pagkahawak niya sa kamay ng bata ay sinabi niya sa kanya, Talita Komi, na kung liliwanagin ay dalaga, sinasabi ko sa iyo, magbangon ka. Amen. 42 po. Hallelujah. At pagdakay nagbangon ang dalaga at lumakad sapagkat siya ay may 12 taon na at pagdakay nagtataka silang lubha. Amen. Mga minamahal, ruler of the Jew, mga kapatid, namatay yung anak niyang babae. Mga minamahal, sa paglapit niya sa dakilang Diyos, mga kapatid ko, ay sabi ng mga tao sa kanya, patay na ang anak mo. Huwag mo nang bagabagin ang guro. Huwag mo nang bagabagin ang mahal na Panginoong Hesus, mga minamahal. Pero ano ginawa niya, mga kapatid? Lalo pa siyang lumapit. Sabi ng dakilang Diyos sa kanya, mga minamahal, huwag kang matakot. Amen. Glory to God. Praise the Lord. Ang mahal na Panginoon, mga minamahal, kahit na patay na pala, ay mga kapatid ko, may pag-asa pa eh. Amen.
Kahit na sa tingin natin, mga mahal, wala nang pag-asa, mga kapatid ko. Yung ating buhay, yung ating pong hinaharap na mga problema. Pag sa Diyos ka lumapit, mga minamahal, may pag-asa eh. Amen. Praise the Lord. Patay na po yung anak niya, mga kapatid, nang lumapit siya sa ating dakilang Diyos. Mga minamahal, ang sabi agad ng dakilang Diyos, huwag kang matakot, manampalataya ka lamang. Ang pananampalataya, mga minamahal, sabi ng Hebreo 11:1 na ating key verse kanina, mga bagay na hindi nakikita, pero inaasahan, yan ang pananampalataya. Kaya kahit patay na po yung anak niya, mga minamahal, ang dami pa niyang naririnig, mga minamahal sa paligid, mga bumubulong sa kanya, mga nagtatawa sa kanya, mga minamahal, dahil patay na yung kanyang anak. Patay na yung anak mong babae, bakit mo ba binabagabag ang guro? Ang ginawa ng ruler of the Jew, mga minamahal ko, ruler of the law, hindi siya nakinig sa mga bulong-bulong. Hindi siya nakinig, mga minamahal, sa mga negative na naririnig niya sa paligid, mga kapatid ko. Humawak siya sa kanyang pananampalataya. Praise the Lord. Amen. Mga minamahal, anong nabasa natin kanina, mga kapatid? Nung ipanalangin ng dakilang Diyos yung bata, Tabita, kumi. Ibig sabihin, dalaga, bumangon ka. Mga minamahal, nabuhay ang bata, mga kapatid ko. Amen. Naalala ko tuloy ng panahon, mga minamahal, na Sister Linda Tolentino, namatay siya sa dako po ng Amerika, mga kapatid. Sa dako ng, kung di ako nagkakamali, sa New York, mga minamahal, or New Jersey. Patay na, mga minamahal. Yung kanyang nanay nandito po sa Pilipinas. Amen. Member ng Jesus Miracle Crusade, mga kapatid. Yung si Linda Tolentino, mga minamahal ko, hindi po inembalsamuhan. Nandun nakahiga lang. At lumapit yung kanyang mahal na ina sa Pilipinas sa ating beloved Honorable Pastor Will Estrada Almeda. Umiiyak siya, mga minamahal. Tumatangis siya. Ang sabi ng kapatid nating ito, patay na ang anak kong Sister Linda Tolentino. Sabi ng ating beloved Honorable Pastor Will Estrada Almeda, sumasampalataya ka ba sa mahal na Panginoon na walang imposible? Praise the Lord. Bubuhayin siya ng dakilang Diyos in the name of Amen. Jesus. Glory to God. Sabi ng kapatiran, opo. Nagfasting ang beloved Honorable Pastor, may mahal 3 days, mga kapatid, para kay Sister Linda Tolentino. Tumangis ang propeta ng Diyos, may mahal. Amen. Hallelujah. Mga kapatid, after 3 days, mga kapatid ko, hallelujah, after 3 days, may mahal, nagring ang telepono. Sumagot yung nanay niya, may mahal. Ang nakasagot sa kabilang linya, Linda Tolentino. Oh, praise the Lord. Glory to God. Amen. Purihin ang Diyos. Amen. Hallelujah. Purihin ang dakilang Diyos. Glory to God. Amen. Purihin ang dakilang Diyos, may mahal. So much, Jesus. Purihin ang mahal na Praise Panginoon. the Lord. Amen. Sa Diyos, walang imposible. Yes, May amen. mahal. Hallelujah. Itong nangyaring ito, mga kapatid ko, nangyari sa Jesus Miracle Praise the Crusade. Lord. Amen. Kaya mga minamahal, dapat tayong magtiwala, sumampalataya, manalig sa ating mahal na Panginoon. Mga minamahal, huwag tayong makinig sa mga bulong ng dyablo. Huwag tayong makinig, mga minamahal, na wala nang himala ngayon, mga kapatid. Huwag tayong makinig, mga minamahal, walang magagawa ang pagdalo mo sa Jesus Miracle Crusade. Mga minamahal, sumampalataya ka lang. Only believe. Amen. Minamahal. Hallelujah. Faith Hallelujah. is a substance of things hoped for, the evidence of things not seen. Hallelujah. Hallelujah. Huwag kang makinig sa bulong ng dyablo. Mga minamahal, makapagpapahinaya ng iyong pananampalataya, mga minamahal ko. Sabi ng Mark chapter 9 verse 23, the Lord said, everything is possible for him Amen. who believe. Amen. Tingnan niyo, mga minamahal. Jesus said unto him, if thou can believe, all things are possible to him Amen. Praise the that Lord. believeth. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. May mahal. Tagalog po. Dito po, Ebanghelyo ni Marcos, Kapitulo 9, versikulo 23. At sinabi sa kanya ni Jesus, kung kaya mo, ang lahat ng mga bagay ay may pangyayari sa kanya na nanampalataya. Amen. Purihin ang dakilang Diyos, mga minamahal. Amen. Ang sabi po kasi ng dakilang Diyos, mga minamahal, ang sabi ng talatang ito, mga kapatid, basahin natin muli sa Tagalog. Sinabi sa kanya ni Jesus, kung kaya mo. Yung taong ito, mga minamahal, may alinlangan din sa kapangyarihan ng dakilang Diyos. Amen. Sabi ng dakilang Diyos, mga minamahal, sa may pananampalataya, walang imposible. Amen. So sabi rito, ang lahat ng mga bagay ay may pangyayari sa Kanya na nananampalataya. Amen. Mga kapatid, bukod po dito sa Jesus Miracle Crusade, ano pa pong fellowship, mga minamahalang naririnig mong isinisigaw po nila sa pulpit na ang Diyos ay miraculous?
Wala po akong maalala eh. Mga minamahal. Marami pong mga nagdadala ng salita ng Diyos, hindi po umaabot sa standard ng ating dakilang Diyos. Amen. Merong nangangaral din ng salita ng Diyos, nasa buong katotohanan naman, mga minamahal, hindi naman po ipinapamuhay, mga kapatid, ang salita ng dakilang Diyos, mga minamahal. Yung mga kapatid ko, wala rin, wala rin, mga minamahal. Wala ring power, wala ring anointing, mga kapatid ko. No? Yung mga minamahal, tuloy nawawala yung interest ng mga tao, mga kapatid ko, sa paglilingkod sa Diyos, sa gospel, mga minamahal. Pero ang ebanghelyo, mga minamahal, dinadala ng Jesus Miracle Crusade. Makapangyarihan po ito. Amen. Mga Praise minamahal. the Lord. Praise the Lord. Kayang-kaya nitong lutasin, anumang problema meron ka, mga minamahal ko, sumampalataya ka lang. Amen. Meron lang 4 na susi ang kaligtasan, 4 na reglamento ang kaligtasan, mga minamahal. Kinakailangan natin gampanan yun, mga kapatid. Ang unay pananampalataya. Pananampalataya ay nanggagaling sa pakikinig ng salita ng Diyos. Pangalawa po ay pagtanggap sa mahal na Panginoon, godly repentance, mga kapatid. Pangatlo po ay bautismo sa tubig sa pangalan ni Jesus. Pang-apat po ay bautismo sa Holy Spirit. May mahal, dakilang Diyos ang gagawa niya. Praise the Lord. Amen. Pag natupad sa iyo yan, mga mahal lahat, anak ka na ng Diyos, mga kapatid. Amen. Praise the Lord. Kaya mga minamahal, habang tayo po'y nag-aalay ng isang magandang awitin, mga kapatid ko, tina-challenge po natin ang ating mga kababayan, minamahal, may mga prayer request, mga kapatid na nag-send sila ng prayer request. Minamahal, sumampalataya kayo. Amen. Walang imposible sa Diyos, Yes, minamahal. amen. Mighty name of Jesus. Amen. Narito yung magandang awitin. Amen. Praise the Lord. God bless you po. Beloved Ordin President Rudy Guzman sa salita ng ating pinakamahal na Kristo. At ating po napakinggan ang salita ng ating pinakamahal na Panginoon. At yun po ang hiningi ng ating dakilang Diyos na tayo po ay lubusang sumampalataya sa pangako ng ating pinakamahal na Panginoon. Dahil ang sabi nga po, hallelujah, na ating napakinggan, tunay lahat ng bagay, hallelujah, ay kayang gagawin ng ating pinakamahal na Kristo. Kaya sa aming mga kababayan, lalo po mga baguhan, naghahanap po ng katotohanan, naghahanap ng kalutasan ng mga problema. Narito po ang isang maiksing panalangin. Lumapit po kayo, tanggapin niyo po ang ating pinakamahal na Kristo. Mayroong pong magagawa ang ating pinakamahal na Panginoon sa iyong buhay. Hallelujah. Sundan niyo po ang maiksing panalangin ito bilang pagtanggap. O po dakilat mapagpala naming Ama, Diyos na makapangyarihan sa lahat. Sa makapangyarihang pangalan niyo po, aming pinakamahal na Panginoong Hesus. Maraming salamat, dakilang Diyos, sa iyong mga salita na aking napakinggan. Narito po ako, mahal na Panginoon, lumalapit sa iyo. Dumadalangin, mahal na Panginoon, patawarin niyo po ako sa lahat-lahat ko po mga pagkukulang at pagkakasala sa iyo. Tinatanggap kita bilang Diyos at Hari na aking buhay. Iligtas niyo po ako, ganun din po aking mga mahal sa buhay. Sa pangalan ni Jesus na aking tinanggap. Amen. Praise the Lord. At kami po yung manalangin para sa inyo. Opo, aming pinakamahal pa Kristo. Sa unang dalangin po ng aming mahal na Pastor Wildy Sadal, Middle Intem Prophet o God. Maraming salamat sa patuloy yung pagliligtas sa aming pinakamahal pa Panginoon. Dalangin po namin dakilang Diyos ang lahat po ng mga kababayan, mga baguhan na tumanggap sa iyo sa mga oras na ito. Patawarin niyo po sila aming pinakamahal pa Panginoon. Isulat niyo po ang kailangang pangalan sa aklat ng buhay diyan sa iyong karen sa kalangitan. Iligtas niyo mo rin po sila ang kailangang mga mahal sa buhay. Ito po ay aming samat dalangin sa mga pangalan ni Jesus. Amen. Praise the Lord. At sa ating mga pangailangan, hallelujah, hallelujah.
Patuloy po tayo sumampalataya sa ating pinakamahal Panginoon at bilang point of contact po, ipatong niyo po yung mga kamay sa mga gadget na kung saan alin po ang inyong ginagamit sa mga oras nito. So nang dalangin ng aming Brother Mul Pastor Dista Dalmida, tayo po ay abutin ng ating pinakamahal na Panginoon. Opo aming dakilan Diyos, narito po kami sa iyong mga pangailangan sa iyo. So nang dalangin po ng aming mahal na Pastor Will Dista Dalmida, yung interim prophet, O God, sama-sama po kami lumalapit sa iyo aming pinakamahal na Panginoon. Lalo na po ang hallelujah, ang lahat po ng mga kakapatiran, mga baguhan, nagpadala po ng kanilang mga prayer request. Abutin niyo po dakilan Diyos, Beloved Lahari Pataksil Ripuyo, masakit po ang kanyang pangatawan, hallelujah. Pagkaloob niyo po ang kagalingan, dakilan Diyos. Beloved Nas Ditalo, mayroon po siya, nagsasuffer po siya ng meningitis at tuberculosis, aming dakilan Diyos. Pagalingin niyo po, mahal Panginoon, Beloved Arturo Mendoza, na gumaling po sa kanyang gallbladder, bato, at walang operasyon na mangyari. Pagkaloob niyo po, dakilan Diyos, sa imahang kaparaanan. Beloved Ryan Hernandez, gumaling sa sakit ang kanyang anak at bigyan ng lakas sa araw-araw, hallelujah. At Beloved Aravelmi Timario, may balutong tubig po dakilan Diyos. Abutin niyo po, pagkaloob niyo po kagalingan in the mighty name of Jesus. Beloved Gistoni Flores, makapasa po sa kanyang board exam. At Beloved Joel Gaka, na gumaling po sa ubo, mahal na Panginoon. O po aming pinakamahal na Panginoon, abutin niyo po ang lahat po ng mga kapatiran, lalo na pagdala ng kanyang mga prayer request niya sa hindi nagpapadala aming pinakamahal na Panginoon. Hindi pa namin nabanggit ang kanilang pangalan. Wala imposible sa kayo dakilan Diyos. Di mo niyo makaramdaman, lahat ng uri na gawa ng kaway, demons cast out in Jesus' name. Complete kalakasan, be healed in Jesus' name. Lahat ng problema, cast out in Jesus' name. Be blessed, be healed. In the mighty name of Jesus, in the mighty name of Jesus. Amen and amen. Praise the Lord. Hallelujah. At sa ating pagpatuloy, narito po ang aming brother and preacher ni Ludy Guzman. Amen. Praise the Lord. Purihin ang ating dakilang Diyos, mga minamahal. Amen. Hallelujah. Glory to God. Amen. Mga minamahal, tayo po mga kapatid ay muling magpapaalam at dito po tayo nagtatapos, mga minamahal, sa ating palatuntunan. At mga minamahal, huwag niyong kalilimutan mga kapatid ko ang ating mga banal na gawain. Patuloy po kayong makinig, manood, mga minamahal, mula Lunes hanggang Sabado po, sa ganap na alas 7 hanggang alas 8 po ng gabi tayo. Mga minamahal, dito po sa ating banal na gawain, JMCIM Alas Asin, Bataan. Mga minamahal, purihin ang dakilang Diyos. Yan po ang ating mga minamahal Facebook page, mga kapatid ko. At mga minamahal, kami po ay muling nagpapaalam. Salamat sa dakilang Diyos. Ang inyong lingkod, mga minamahal, Brother Nilo Di Guzman po lamang, Brother Eddie Grapani, sa ating mga technical side, mga minamahal, ating beloved Sister Joy, Shinet Arisgado, at ganoon din po Arjulina Permejo, mga minamahal, ating beloved Joseph de la Cruz, nagsasabing, we love you so much, but there is Jesus loves you more and more. God bless you all. Good night po.